Wala. Huwag tayo magdaldal ng ano, let's go legal. ICC. Masakir dito, masakir doon. Pati yung Amerikano, ilang pinatay. Ano ang ginawa ninyong mga ICC kayo? ICC, oh. Welcome back to my channel mga guys. At andito nga tayo, no? May interview si Tatay Digong at nagsalita po siya patungkol ito sa ICC. Alam naman natin na itong ICC ngayon ay umaaligid-aligid sa Pilipinas, no? At nagpaparamdam. Saka itong mga generals, no, na nakalista sa ICC, nakipag-meeting po kina Tambalustos at saka ito si Trillanes. Mukhang nagsabuatan ang mga to para tumbukin ito si Tatay Digong. Ayan, nagsalita si Tatay Digong dito mga guys at panoorin natin ito. And don't forget to subscribe. Buo ang Kongreso ng Quad Committee, 4 na committee. Dangerous drugs, human rights, public order, at accountability at sa public accountability. At tinitignan nila, hindi lang issue ng extralegal killings, kundi yung involvement din ng POGO sa illegal drugs at pati si Senator Risa Ontiveros, linilink yung inyong dating special envoy na si Michael Yang sa issue ng drugs at doon sa isang pogo sa Banban. Pilit nila kayong dinidikit doon. No? Anong masasabi niyo dyan? I mean, if you have truth, then present it. Do not make a general statement. You present proof so that I can bring it to the legal department, justice, or to the prosecutor where these things you may claim to have existed. But we prosecute. Yan ang dapat. Do not just be, puro daldal ng daldal. Wala namang mangyari. You are not paid just to, yung trabaho mo dyan, you're not paid just to talk. You are paid to do the legal actions necessary. The hearing ng Quad para sa extralegal killings at mga 5 general ngayon ang sinulatan ng ICC para makipag-ugnayan sa kanila. No? So, unang question ko, a-attend ba kayo? Kasi sabi nila, mapipilitan sila hindi lang magsupina, pero pagkatapos ng supina, citation and contempt pag hindi kayo umattend, no? At ano naman ang mga advice na mabibigay niyo doon sa 5 pulis kasamang 2 chief of staff na gustong kausapin ngayon ng ICC? Yung ICC na yan, I do not recognize that. Yeah. Ano yung ICC na yan? Are we or are we not? Yan ang tanong ko muna is jurisdiction. Correct. Yan jurisdiction palagi tanong dyan, ano? Pero pag mamasdan natin yung mga halos pahayag lahat ni Presidente, talagang wala siyang cooperation sa ICC at pinag-uutos pa niya kung sino man ang mag-cooperate dyan ay paparesto niya kung sakali. Marami ng mga balita-balita na ang dami nang nagkipag-cooperate sa ICC. Pero wala mang nagsasabing hulihin yan pag mag-cooperate. Si Pangulo lang. Sinasabi ni Pangulo dati yan, pero walang nangyayari. So parang wala ring laman yung mga sinasabi ng Pangulo, no? Abogado ako jurisdiction. First question. Fiscal ako whenever I face a case dito sa korte everyday, magtanong ako dyan. Do I have the power? May jurisdiction ba ako dito sa kasong prosecution? Talagang pinipilitan lang to ng mga tambaluslos. Dahil simula nung kumalas na talaga si Sara Duterte at lumabas pa yung pulburon video, no? Mukhang nag-accelerate yung mga galawan nila. Meron pa ito si Senator Bato sinasabi na positive talaga siya. Na doon nga sa Kongreso nakipagkita nga yung mga 4 na pulis doon at nakipag-usap kay Romualdez kasama si Trillanes. At kinonfirm po yan ng mga pulis mismo
O, di ba? Parang nag-accelerate yung mga galawan nila mula nung lumabas yung pulburon video. Oo, grabe naman kasi yon. At eto pang si KTV na grabe pa ang mga revelasyon at hindi rin natin masasabi nagsisinungaling siya kasi consistent naman yung mga testimonya niya, no? Kaya etong bungag na administrasyon ngayon mukhang nagpa-silent lang pero yung galawan nila accelerated. Wala. Huwag tayong magdaldal ng let's go legal. ICC. ICC, Karami na nangyari sa mundo. Masakir dito, masakir doon. Pati yung Amerikano, ilang pinatay. Ano ang ginawa ninyong mga ICC kayo? Maraming injustice, karaming violence. Senseless. Walang karason-rason. Dito nangyayari, especially perpetuated by the Americans. Wala kayong ginawa. Kayo mga Europeans, imbento ninyo yan eh. You go after yung mga post-colony. Yan ang hirap sa atin, no? Kung sino mga politikong mga tambaluslos na nagpagamit ngayon sa Amerika, no? Dahil lalo na itong kaso ni Kibuloy. At syempre, alam naman natin na tinutumbok din ng Amerika itong si Duterte. O, makikita naman natin na yung halos lahat ng investigasyon, ang ending papunta doon kay Duterte. Itong mga kapal na mukha ng mga politiko, ng mga congressman na wala namang ginawa, kundi parang mga minions ni Tambaluslos. Medyo, Isa lang ang kalaban nila, pastor pa. ang dami nila. Naka-involved. Hindi ko lang kasi malapit ako sa police eh. Once upon a time, I was president. Once upon a time, I was a mayor. Talagang mahal ko ang police pati sundalo. Kaya, this is the first time ako nag-react. This is the first time ako nagsalita sa bagay na yan. Kaya ang kalaban ng gobyerno, huwag na lang yung police pati military, ayaw kong idadamay. Gobyerno na lang. Ang kalaban ng gobyerno, si Pastor Kibuloy, isa lang yan. Isang tao lang po yan. Nagkulang tayo ng bagay, wala na masyadong away noon. So dapat siya mga ganon, naka-full battle gear. Isang pastor na of Jesus Christ, the name above every name. Ang laki ng congregation na yan. Tapos naka-full battle gear kayo. Magtanong ako, sino ang kalaban ninyo? Wala namang private army yan si pastor. Prayer warriors. Milyon. Yung prayer warrior na yan. Sir, anong theory nyo? Bakit may overkill? So, kahit sinong ordinaryo Yan ang sakit na nasa gobyerno eh. Ayaw ko kasi magsalita against the police and the military. Yes. At lalo na itong isang police. Pagka gano'n, magpabilib ka agad. May utusan na hulihin mo si maski congressman niya, magpadala ng yung military, tangkiligira, tawag nila sa Bisaya, magpadala ng mga medyo korne. Yan si Tore. Yan ang ginagawa ngayon ni Tore. No? Halatang inutusan yan ng mga tambaluslos at nagpapabilib. Tatlong NBI dyan o tatlong pulis, hulihin mo o suwihin mo doon na ano ba? It's an overkill. Alam mo kung what the name of the game? Pa-impress. Bakit sila dun sa taas? Pati yung taas, maligayahan. Pero yung taas, alam nila, yung puwet nila
ginaganon doon kasi nakukurnihan yan sila. Especially the military men. Di masyado yung police. Yung mga military men, bawas makitaan mo ng ganon, magsabi yan, ano ba naman na ginagawa nito ni anong class ba ito sa Madrid itong ulol na to? Mayor, ano masasabi ninyo na ang Court of Appeals pinris ang pondo ng Kingdom of Jesus Christ ay isang simbahan? Tama ba yun na simbahan, pondo ng simbahan pinipris? Pag-abot ito ng Supreme Court, ayaw ko lang kasi abogado ako. Pero sabihin ko sa iyo, without criticizing mali yan. And so It obvious. does not involve public funds. Correct. There is no allegation of misuse. Correct. Kasi siya yung pinaka-chief. And there is no member, any member of the kingdom ngayon, nagsasabi na nalugi siya sa contribution sa tawag na to? Yung Koleksyon. contribution. Sa Pati ba naman niya pakialaman ninyo, i-freeze ninyo? I think that it is wrong. And as a lawyer, pati ikaw, alam mo yan. If I would go to court, ako si pastor, I can get the relief that I should have. Kasi nga po, miski taxation, exempt ang simbahan, tapos anti-money laundering, hindi exempt. Pwede ba Yun nga, no? Yun yung pag-freeze sa lahat ng assets na nakapangalan kay pastor. Yun nga, pinis nga ng husgado kasama yung KOGC. Oo, private entity yan eh. Private yan eh. Ano bang pinalaman dun sa personal na kaso ni Kibuloy? Ba? Talagang unfair na unfair yan. Alright, hanggang dito lang tayo mga guys, no? Yun po ang response ni Katay Digong dito sa ICC. Alright, thank you for watching mga guys.